Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin sa ating devotion ay makikita sa 2 Chronicles chapter 23 verses 1 to 3. Ito po ang nakasulat. At sa ikapitong taon ay lumakas si Joiada at ikapagtipan siya sa mga pinunong kawal ng dadaanin kay Asarias na anak ni Joram at kay Ismael na anak ni Johanan at kay Asarias na anak ni Obed at kay Maasiyas na anak ni Adais at kay Elisapat na anak ni Zikri. At kanilang nilibot ang Juda at pinisan ang mga Levita mula sa lahat na bayan ng Juda at ang pangulo ng mga sambahayan ng magulang ng Israel at sila nagsiparoon sa Jerusalem. At ang buong kapisanan ay nagpagtipan sa hari sa bahay ng Diyos at sinabi niya sa kanila, narito ang anak ng hari ay maghari gaya ng sinasalita ng Panginoon tungkol sa anak ni David. Yun lang po, maraming salamat po rin Panginoon. God bless. Isang magpagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ibabahagi ay mula sa aklat ng Ikalawang mga Kronika, Kabanata 23, talata 4 hanggang 6. Ito ang inyong gagawin. Ang ikatlong bahagi ng mga pari at levita na naglilingkod kung araw ng pamamahinga ay magbabantay sa mga pintuan. Ang sa paikatlo sa palasyo, at ang natin katloy doon naman sa pintong saligan. Ang buong bayan naman ay maghihintay sa mga bulwagan ng templo ni Yahuwah. Walang papasok sa templo kundi ang mga pari at mga levita naglilingkod. Sila lamang ang makakapasok sapagkat sila lamang ang itinalaga ng Diyos para dito. Subalit ang mga taong bayan ay maghihintay sa labas gaya ng ipinag-utos ni Yahuwah. Purihin po ang Ama lumikha sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Kronika, chapter 23, verses 7 to 9. Dapat bantayang mabuti ng mga Levita ang hari, na nakahanda ang kanilang mga sandata at sino mang papasok sa templo ay dapat patayin. Samahan ninyo ang hari kahit saan siya magpunta. Ginawa ng mga Levita at ng mga taga-Juda ang iniutos ng paring si Joiada. Tinipon ng mga commander ang mga tauhan nila na nagbabantay sa araw ng pamamahinga, pati rin ang mga hindi nagbabantay sa araw na iyon. Hindi muna pinauwi ni Joiada ang mga Levita kahit tapos na ang kanilang takdang oras. Pagkatapos, binigyan ni Joiada ang mga commander ng mga sibat at ng malalaki at maliliit na pananggalang na pag-aari noon ni Haring David na itinago sa templo ng Panginoon. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Ikalawang Kronika, chapter 23, verse 10 to 12. Ipinapwesto niya ang mga armadong lalaki sa palibot ng templo at ng altar upang protektahan ang hari. Pagkatapos, pinalabas ni Joiada at ng kanyang mga anak si Joas na anak ng hari at kinoronahan. Binigyan siya ng kopya ng mga tuntunin tungkol sa pamamahala ng hari at idiniklara siyang hari. Pinahiran siya ng langis at sumigaw agad ang mga tao, mabuhay ang hari. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga tao na tumatakbo at nagsisigawan upang papurihan ang hari, pumunta siya sa kanila roon sa templo ng Panginoon. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ay makikita sa Ikadalawang Kronika, Kapitulo 23, versikulo 13 hanggang 15. Ito po ang nakasulat. At siya tumingin at narito ang hari ay nakatayo sa siping ng kanyang haligi sa pasukan. At ang mga punong kawal at ang mga mayong pakakak ay sa siping ng hari at ang buong bayan at ng lupa ay nagalak at humihip ang pakakak. Ang mga mang-awit naman ay nagsipagtugtog ng panugtog ng tugtugin at tinugmaan ang awit ng papuri ng magkagayoy. Hinapak ni Atalia ang kanyang suot at sinabi, paglililo, paglililo. At inilabas ni Joiada sa saserdote ang mga pinunong kawal ng dadaanin nangalalagay sa hukbo at sinabi sa kanila, palabasin niyo siya sa pagitan ng mga hanay
At sinumang sumunod sa kanya, patayin ng tabak. Sa pag sinabi ng saserdote, huwag patayin siya sa bahay ng Panginoon. Sa gayoy, binigyang daan niya siya at siya ay naparoon na pasukan ang pintong daan ng kabayo at bahay ng hari at pinatay nila siya roon. Yun lang po. Salamat, buhurin ang Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 23 verses 16 to 18. Ang mga reformang isinagawa ng paring si Joiada. Pagkatapos nakipagkasundo si Joiada sa mga tao at sa hari na sila'y maging sambayanan ni Yahweh. Nagkaisa ang lahat na wasakin ang templo ni Baal kaya dinurog nila ang mga altar at ang mga rebultong naroon. Pinatay nila sa harap ng mga altar si Matan, ang pari ni Baal. Naglagay si Joiada ng mga tagapagbantay sa templo sa ilalim ng pamamahala ng mga pari at ng mga Levita na inilagay ni David sa tungkuling iyon. Sila ang mag-aalay ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sila rin ang mamamahala sa awitan at sa pagdiriwang ayon sa kaayusang ginawa ni David. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa ibinigay sa ating pagkakataon na tayo'y makapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa sa bawat araw. Tayo po ay nasa 2 Chronicles chapter 23 verse 19 to 21. Sabi po dito, at kanyang inilagay ang mga bantay sa pintuang daan ng bahay ng Panginoon upang walang makapasok na marumi sa anumang kadahilanan. At kanyang isinama ang mga pinuno ng daan-daang kawal, ang mga mahal na tao at ang mga pinuno ng bayan at ang buong bayan ng lupain at kanilang ibinaba ang hari mula sa bahay ng Panginoon at sila'y dumaan sa gitna ng pintuan daan ng kataas-taas ang bahay ng hari at iniluklok nila ang hari sa luklukan ng kaharian at ang buong bayan ng lupain ay nagalak at ang bayan ay tahimik pagkatapos nilang patayin si Atalya ng tabak. So dito po natin makikita na yung kabanalan po ay dapat panatilihin sa bahay ng Diyos. Sabi nga po dyan, ay upang walang makapasok, pinabantayan pong maigi, upang walang makapasok na marumi. So mahalaga sa Diyos yung kanyang tahanan ay banal. Napakahalaga sa Diyos na dapat yung kanyang tahanan ay malinis. At dito ipinapakita na yung pinakamataas na antas ng mensahe ay dapat maging malinis yung ating puso at kaisipan na kapag tayo ay pumapasok at lumalapit sa kanyang templo. So dito makikita din po natin yung pamumuno ay ibinalik doon sa tamang tao ayon doon sa kalooban ng Diyos. So sa kabila ng si Joas ay napakabata pa, dito makikita natin na dahil ito yung itinakda ng Panginoon, ay nangyari po ito. Kaya napakahalaga po yung dapat sumunod tayo doon sa kalooban ng Diyos, hindi dapat doon sa mga pansariling interes o anumang mga uri ng takot. Kung mapansin po natin, nawalan na ng takot yung mga tao, kundi sumunod na po sila kay Jehoiada. Dito makikita din po natin na napakahalaga po yung pagkakaisa ng bayan doon sa paggawa ng tama. Ito po ay nagdudulot ng kapayapaan, kagalakan. Mapansin natin doon sa huling kabanata, makikita natin nung napatay si Atalya ay nagkaroon po ng kapayapaan yung bayan. So ibig sabihin po, si Atalya lang pala yung nagpapagulo. So matapos patalsikin si Atalya, yung masamang reyna, yung buong bayan po ay nagalak at nagkaroon ng katahimikan. So dito po natin makikita na yung kamatayan ni Atalya, nagbunga po ito ng kapayapaan. So dito makikita din po natin yung pagtatangka ni Atalya na patayin o ubusin yung lahat ng lahi ni David para kumbaga hindi makapagpatuloy yung lahi ni David. Iligtas ng Diyos si Joas. Kumbaga kung tutusin ay hindi po ito kayang ingatan basta-basta ng Jehoiada kung wala po yung pagpapatnubay at pag-iingat ng Panginoon. So dito makikita lang ang katibayan na talagang tinutupad ng Diyos yung kanyang tipan. Kahit doon sa imposibleng bagay. Kumbaga kung sinabi ng Panginoon na
hindi mawawalan, no, ng hari, no, na mula doon sa lipi ni David, ay dahil yung salita po nito ay galing po sa Panginoon, ito po talaga ay mangyayari. So purihin po ang Panginoon sa bawat araw na ibinibigay sa atin na tayo patuloy na nakapag-devotion. So God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang mapupurihan.